Hello guys, magandang araw sa inyo. Ito nga pala ulit si King Coffee at welcome muli sa aking channel. So guys, ano ba pag-uusapan natin sa araw nito? Ang pag-uusapan natin ay kung ano ba ang magandang negosyo ng isang OFW sa Pinas. Pwede ka magnegosyo habang nandito ka or kung gusto mo na mag-settle down sa atin. Kumbaga may naipon ka na, pwede mo nang mag-start ng negosyo. Meron ako tatlong ideas of business na pwede nyo simulan habang nandito ka or mag-settle down ka na sa Pinas. Tara, samahan nyo ako at pakinggan nyo. Pero bago lahat, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel, King Coffee nga pala, para maging updated kayo sa lahat ng mga ibablog natin regarding dito sa mga ginagawa natin or tips and ideas dito sa lugar na ginagawa natin dito sa Saudi Arabia. So, siya nga pala, huwag nyo kalimutan lagi mag-subscribe. Hit nyo natin ang 1 million subscribers. Samahan nyo ako. Tara! Unang-una, ano bang pwede natin maging negosyo? So, kung nagbabala ka ng umuwi sa Pilipinas, or gusto mo na mag-settle habang nandito ka naman, pwede rin naman. So, ang unang-una ay pwede kang magtayo ng sari-sari store. Yan, kung mapapansin nyo sa una kong vlog, meron akong sari-sari store na business sa Pilipinas. So, magkano bang puhunan sa isang sari-sari store? Ang puhunan lang naman ay hindi naman ganun kalaki. Pwede kang mag-start sa 20, 30, 40, or 50. Depende sa klase ng tindahan na yung itatayo. Pero kadalasan naman kasi, kung gusto mo talaga ng magandang tindahan or medyo malaki-laki ang kitaan, so magsimula ka na sa medyo saktong puhunan. Let's say sabihin na natin sa 20, 30, 40. Alin man dyan sa tatlo. Para kahit papano, kompleto na yung iyong tindahan. Yan, unang-una yan. Pero syempre, bago ka mag-start ng tindahan, kailangan yung location maganda, maayos. Maganda rin yung setup ng yung tindahan. Para kahit papano, yung mga mamimili ay makikitang maayos ang iyong tindahan. Yan ang una. So, ano ba ang pangalawang business ideas na pwede nating simulan kahit nandito ka or nandoon ka sa Pilipinas? So, pangalawa, restaurant o karinderya. Isa rin yan sa magandang magiging negosyo mo. Kung mahilig ka sa pagkain, kung mahilig ka magluto, pwede mong simulan yan sa maliit na halaga, maliit na punan, pwede na. Pero since nga na nandito tayo, kung gusto mo medyo malaki, mag-start ka na ng medyo maganda-gandang business. Let's say, sa example, sabihin na natin isang magandang restaurant, yung kompleto lahat. So, ano ba nauuso ngayon sa Pilipinas, diba? Yung mga eat all you can. Maganda yan. Kasi unang-una, magandang business yan. Kasi ang pagkain, hindi yan, kumbaga, slow moving, fast moving kasi lahat ng mga tao kailangan kumain Kaya isa yan sa magandang business idea na pwede natin simulan na negosyo sa Pilipinas. Yan yung pangalawa. At ang pangatlo na negosyo na pwede nating simulan sa Pilipinas, kung magtatayo ka ng tindahan, tapos restaurant, pwede mo rin itong subukan. Mag-laundry shop ka. Bakit ka mo hindi? Kasi siyempre, karamihan sa atin tamad na maglaba. Kung meron kang laundry shop, so yung mga sa city, sa syudad, na mga tinatamad na maglaba, pwede na silang simulan doon sa yung tatayong ng laundry shop. Kadalasan maganda niya magtayo sa mga maraming tao, sa mga tabing kalsada na madaling puntahan. Doon ka magtatayo ng isang magandang negosyo na labahan. Kasi syempre, diba, katulad natin na mga mabibilis na araw-araw na nagtatrabaho, yung mga wala ng time para maglaba, pwede yan. So maganda rin simulan yung kapital. So paano guys, yun lang mabilisan na kasi tayo. Break time lang natin, kaya naisipan natin mag-vlog. So paano guys, hanggang sa ulitin pero huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa aking channel, King Coffee nga pala. I-hit natin ng 1 million subscriber. Samahan nyo ako. Tara. At sa susunod pa mga video, baka meron kayong gusto nating isunod na yung topic, i-message nyo lang sa ibaba. At susubukan natin yan gawa ng magandang paliwanag. Okay guys, salamat ulit. Paalam!